Ayan, hello po. So paki-like, paki-share, paki-tap kapatid, no? Sorry, ngayon lang ako kasi medyo madami talagang ginagawa. So ngayon kapatid, yan, we will be talking about major doctrine. Salvation is in Christ alone. Amen. Kasi medyo dumadami na yung mga nagsasabi na hindi daw ang kaligtasan ay sa Panginoong Yesus. Kaya medyo papatulan natin. Hindi, joke lang. Pero medyo kailangan nating i-highlight ito sa mga Bible study natin kasi marami na pong mga teaching dito sa TikTok na hindi tama yung doctrine. Ibig ko sabihin, general doctrine, no? Which is, na ang salvation ng Panginoon ay na kay Kristo at kay Kristo alone lang. Amen. So, kaya pwede po kayong mag-take down notes, kapatid, and also, you can take this devotion, kapatid, as an reference if ever someone is telling you na ang salvation ay hindi kay Kristo. Amen. Ang salvation po ay kay Kristo at kay Kristo alone. Amen. Kaya yun, sige kapatid, please like it, share it, tap it guys, no, para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. At ipapakita natin dito kapatid kung ano ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Kung paano po kumilos ang pag-ibig ng Diyos na kaya kang iligtas. At si Kristo lang ang may kayang gawin nun. Amen. Yes po, Christian po. Ayan, kaya like it, share it, tap it guys, no? Ayan. Salvation is in Christ alone. Amen. So, John 14:6, Acts 4:12. Actually, dadagdagan ko pa siya ng Romans chapter 5 verse 8. No? Na nagpapakita kapatid na kay Kristo at kay Kristo lang ang kaligtasan. Amen. Salvation is in Christ alone. Amen. And whoever opposes it, kapatid, hindi ko na alam kung ano ang kaligtasan para sa kanila. Amen. Kasi kapatid, mula sa Bible at very consistent din ang Bible kapatid na ang salvation ay kay Kristo at kay Kristo lang. Amen. Kaya kapatid, i-ano natin to please. Ay Ate Amaze. Andiyan ka pala. No, kailangan nating stand itong doctrine na to kapatid kasi ang dami na nila, dumadami na sila, dapat mas madami tayo. Amen. And we need to defend it, no? Hindi kung ano-anong mga bagay, kundi kailangan natin itama kasi marami talagang nanliligaw, no? Marami pong naliligaw at nanliligaw na ang kaligtasan daw ay kapag gumawa ka ng mabuti. Meron pa akong narinig na ang kaligtasan daw pag nagbigay ka ng tithes and offerings sa church. Ano yun? Hindi tama yun, no? Maling doctrine yun. At meron pang mga nagsabi kapatid na kailangan mong magpakabuti, kailangan mong hindi ka dapat absent sa church. Paano kung may sakit ka? Di ba? So, kung titignan natin kapatid, napakahalaga na maintindihan natin to. Na ang salvation po ng Panginoon ay kay Christ alone at ito po ang tamang foundation kaya kagagawa ng mabuti. Amen. Lahat po ng gagawin natin para sa Panginoon ay nag-uumpisa po dahil iniligtas ka ng Panginoon. Amen? So kaya ito po yung ating pag-uusapan ngayon. So John 14:6, Acts 4:12 at Romans 5:8. Pakitype na rin dyan, Romans 5:8. Sige Jonah, just drop it kung ano pong ipag-pray natin. Amen. So, yan po. After like mga 5 minutes, mag-i-start na rin tayo mga kapatid, no? At ito talaga yung nais natin, no? At i-record ko rin to, no? Kaya may mga recaps din tayo about it. Para pwede nyo pong balikan, no? Na ito po talaga ang tinuturo ng Bible. Amen.
Ito po yung whole mission ng Bible. Pag binasa niyo po yung Bible, ito lang talaga. Amen? Kaya kapatid, yan, please like it, share it. After like mga 5 minutes, mag-start na rin tayo, no? Yan, paki-share na rin po sa group chat natin. Kasi pag ako nag-share, maglalag tayo eh. Ayan. Sige po, pa-send, pa-chat na rin ng present kung nandito ka na. Ayan, sige po, no? So, matuto tayo ngayon. Matuto tayo ngayon sa salita ng Panginoon. Yan, thank you po. Thank you po sa nariyan. At sana maraming bago kasi this is the gospel of Christ. No? Ito ang kaligtasan ng Panginoon. Amen. Praise God po. Salamat po. Kaya kapatid, please like it, share it, tap it guys, no? Kaya kapatid yan, like it, share it. Oo, maaga talaga kasi meron tayong morning devotion at meron ding evening devotion dyan. Yan. Sige po, kamusta po kayo? Kamusta po ang buhay-buhay natin dyan, no? So again, salvation is in Christ alone and this is the foundation of our faith, no? Of our life group. Everyone is welcome here, no? Pero debate, hindi ko po papayagan dyan. Amen. So, salvation is in Christ alone. So siguro pwede na rin tayo mag-start, no? Tayo po ay manalangin. O aming Diyos na dakila at banal, maraming salamat po dahil binigyan mo ako ng pagkakataon to explain the salvation that you gave, Lord God, at lalong-lalo na itong kaligtasan na binigay mo na hindi ka po nang babawi ng iyong pangako. At I pray and declare na ikaw po ang Diyos ang kumikilos sa aming mga buhay at marami kang iligtas ngayong araw na ito. In Jesus' name, amen and amen. So, unahin natin, no, salvation is in Christ alone. John 14:6, sige po. Pakibuklat po ang inyong mga Bible. John 14:6. Yan. Sabi po sa John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. And Acts chapter 4, verse 12, sabi po dito, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Tanging pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Amen. At pagdating po ng Romans chapter 5 verse 8, kaya kapatid, kay Lord lang eh. Tingnan mo ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin nung tayo pa ay makasalanan. Kahit winewewe mo pa to. Amen. Di ba? Kahit iwewe nyo to kapatid, wala tayong magagawa, kundi maintindihan mo na si Kristo po ay namatay para sa'yo. At ito ay pag-ibig ng Diyos. Amen. It's up to you if you will accept it or not. Amen. Ginawa to ng Diyos para sa lahat, pero hindi niya pinipilit ito kasi ito ay dapat mong tanggapin wholeheartedly. Amen. Kaya nga kapatid, ang salvation po ng Panginoon ay na kay Kristo at kay Kristo lamang. Amen. Wait lang. I-ano na natin to. Kasi yung argument niya, Okay, mga moderators diyan, be attentive. Amen. Wait lang po . Chris, sana naririnig mo yung sinasabi mo, no? Kasi may word ka na respect. Paano kung halimbawa they are giving bad words, no? So it is not respectful, di ba? Kaya pasensyahan po. Amen. So anyway, alam niyo na yan. So
Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang salvation ng Panginoon. Amen? The salvation is in Christ alone. Amen? So kung titignan natin kapatid, sobrang linaw po mula sa salita ng Diyos. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Si Jesus ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. No one comes to the Father except through me. Ibig sabihin, kahit ang mga gawa mo ay hindi ka madadala saan? Sa langit. Kahit na ang dami mong traditions, kahit ang dami mong tinulungan, kahit ang dami mong ginagawa, kapatid, hindi po yun ang makakapagpadala sa'yo sa Lord. Kundi saan? Kundi sino? Si Jesus lang. Tanging pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Amen? Kaya kapatid, sinasabi po ng salita ng Panginoon sa iyo ngayon na wala pong ibang pangalan ang siyang magbibigay sa iyo ng kaligtasan, tanging pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Amen? No other name but the name of Jesus. Amen? Ang salvation po ay hindi mo matatagpuan sa religion. You can have religious activities, but salvation alone is in your relationship in Christ. Amen? Ang salvation po ay hindi mo matatagpuan sa mga mabubuting gawa. Amen? Maaari kang gumawa ng mabubuting gawa kung ikaw ay iniligtas. Mauuna muna ang salvation bago ang mabubuting gawa. Hindi muna mabubuting gawa and your reward is salvation. Magkaiba po yun. Amen? Hindi rin po makikita ang salvation sa own righteousness mo. Kapatid, pag binasa natin yung Isaiah, chapter 64, verse 6, sabi doon, all our righteous deeds are like polluted garment. Pag sarili mong righteousness, polluted garment yon. Kaya nga kailangan mo ng biyaya ng Diyos na nakakapaglinis ng iyong buhay. Amen? Ulitin ko, salvation muna bago ang righteousness. Amen? At ang salvation, kapatid, ay matatagpuan mo lamang kay Jesus at kay Jesus alone kasi siya ay namuhay ng sinless life at mamatay para sa ating kasalanan at nabuhay muli pagtapos ng 3 araw para patunayan sa iyo na bagamat ikaw ay mamatay, ay muli kang bubuhayin ng Diyos. Amen po ba? Again, wala pong kasalanan si Kristo. At kung titignan natin sa Old Testament time, bago mabayaran ang isang kasalanan mo, kailangan mong i-offer, ang isang tupa na walang dungis. Isang tupa na dapat perfect. Amen? Kaya kapatid, siya nga yung Lamb of God na namatay para sa kasalanan mo. At ang tinapos na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay higit mang hindi mo na mapapantayan o kailangan pang dagdagan. Kasi nga, tinapos na niya. Amen? Kaya kapatid, hindi po option si Jesus, kundi siya lang ang ibinigay ng Diyos. Amen? Para sa ikaliligtas mo. Amen? Ang dami nagsasabi, tao lang si Jesus. Hindi, no? Ibang part yun, ibang doctrine yun. Pagtutunan ko rin yan ng pansin. Pero dito muna tayo na ang salvation ng Panginoon ay kay Kristo at kay Kristo lang. Amen? Kay Kristo at kay Kristo lang. Ngayon, first point, salvation is by grace. Amen. Mamaya po yung magpapapray. O kaya send me your message para mapray ko po kayo. Pero ngayon, focus muna tayo dito. Amen. Ang makakapagbigay sa iyo ng kagalingan ay tanging Panginoong Hesus lang din. Amen. Ang salvation po is by grace. Sabi mo nga dyan, by grace. Amen. Sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, dahil sa biyaya ng Diyos, kaya ka naligtas sa pamamagitan ng iyong pananampalataya at hindi
sa mga mabubuting gawa. Dahil ang regalo ng Diyos ay hindi po nagresulta sa work upang hindi magyabang ang iba. Amen? Hindi ko alam kung saan kinukuha nung mga nagpipreach na ang salvation ay by works, kung merong nakalagay na Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 na hindi po nagko-contradict dun sa James, kasi kapatid, ang regalo po ng Diyos ay hindi po resulta ng trabaho ng tao. Amen? Kasi pag naging resulta ng trabaho ng tao ang kaligtasan ng Panginoon, alam natin by nature, mayabang ang tao. Amen? Mayabang po tayo bilang tao. Kaya nga kapatid, ang salvation ng Diyos ay by grace. Hindi mo deserve, pero binigay pa din. Amen? Ulitin ko Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Ang salvation po ng Panginoon is by grace. Amen? For by grace you have been saved through faith. Sobrang linaw. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works. Amen? So that no one may boast. Amen? Ngayon, ano ba ang grace, kapatid? Ang grace o sa Tagalog ay biyaya. Amen? Ang grace po, deserve natin yung judgment dahil meron tayong kasalanan. Pero ang Diyos, inoffer niya ang kapatawaran saan? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Na hindi natin kayang i-earn ang salvation, pero ang salvation ay binigay na regalo sa'yo. Amen? Ang Hebrew word po ng grace ay ken. K-H-E-N. Sabi mo nga dyan, type mo kapatid, K-H-E-N, ken. Na ang ibig sabihin, favor or gift. Amen? Ngayon, ang salvation ay regalo. Ken, gift, favor. Hindi mo in-earn, hindi mo pinagtrabahuhan, pero kusang binigay. Amen? Ngayon, pag ang isang regalo ay ibinibigay sa'yo, paano mapupunta to sa'yo? Dapat mong tanggapin. Tama? So, ibig sabihin, ang regalo ng Diyos ay ibinibigay sa'yo. Ang tanong, tatanggapin mo ba o tatanggihan mo? Amen? Ngayon kapatid, bibigyan ko kayo ng isang example. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay walang favorite? Matanong ko muna kayo dyan sa mga nasa comment section. Naniniwala ka ba na ang Diyos ay walang favorite? Di ba sabi po ng Bible, God has no favorites. Tama? So ibig sabihin, pwede nating i-assume your honor. Pwede nating i-assume your honor. Di ba? Na kung ang Diyos ay walang paborito o wala siyang favorite, ibig sabihin, ang lahat ng pangako niya ay applicable o ang lahat ng ginawa niya ay applicable sa lahat ng tao. Tama, mali? Para mas maintindihan natin ito ng malinaw. Tama? Ulitin ko, ang Diyos po ay walang paborito. Tama? Kahit sino ka pa, wala siyang paborito. Amen? Ibig sabihin, we can assume na all ng salita ng Diyos, ang kanyang pangako at even ang kanyang mga pagtutuwid, ang lahat ng kanyang works, ay applicable at pantay-pantay sa lahat ng tao, kahit sino ka pa. Amen? Ngayon, pupunta tayo dun sa katabi ni Jesus sa cross of Calvary. Bakit ganon? Bakit sinabihan ni Lord yung isa na isasama din kita ngayon sa paraiso? Amen? Kung ang salvation ay by works, nagpabaptize ba yung katabi ni Jesus? Hindi. Tama? Tama po ba? Yung katabi ba ni Jesus, nakatulong ba siya sa mahirap? Hindi. Yung katabi ba ni Jesus, bumaba ba siya doon tapos nag-church siya? Hindi. Amen? Pero anong ginawa niya? Kinausap niya ang Panginoon. Panginoon, kung saan ka man paparoon,
pwede mo ba akong isama doon? Anong sabi ng Bible? Ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Buhay pa siya, di ba? Pero isinama na. Amen? So kung titignan natin, kapatid, hindi po deserve. Hindi po deserve nung katabi niya. Kasi magnanakaw yun eh. Kriminal yun eh. Amen? Hindi deserve, pero dahil kinausap niya si Jesus at nakiusap siya kung pwede siyang isama, ibig sabihin, naniniwala siya na si Jesus ay tagapagligtas. Anong sabi ni Jesus? Ngayon din ay isasama kita sa kaharian ng Panginoon. Kapatid, isinama na kahit buhay. Ngayon, kung babalik tayo sa doctrine ng walang favorite ang Panginoon. Amen. Kung babalik tayo doon, ibig sabihin, kung ginawa niya doon, ay gagawin niya rin sa iyo at sa akin. No exemption. Kasi mayroon pong mga argument na nagsasabi na, exempted kasi katabi. Ano ka ba? God has no favorites, kapatid. Amen? Wala pong paborito ang Diyos. Kung ginawa niya sa isang tao, gagawin niya rin sa'yo. Kung ginawa niya ang kagalingan doon sa paralitiko, gagawin niya rin sa'yo. Kung ginawa niya, kapatid, doon sa mga naka-receive ng signs and wonders, healing and miracle, gagawin niya rin sa'yo. Dahil nga, ang Diyos ay hindi nagbabago at hindi pabago-bago ang isip. Amen? Pag siya po ay nagligtas by grace, siya po ay magliligtas by grace. Pwede ba natin palakpakan si Lord doon? Hallelujah! Malinaw, malabo. Amen? Kasi sa totoo lang, kapatid, tanging ikaw at ako lang ang nakakaalam kung talagang totoo mong tinanggap si Lord o hindi. Amen? Alam niyo yan, the moment na in-accept mo ang Panginoong Hesus, alam mo na kung tinanggap mo siya o hindi ng totoo. Amen ba? Dahil nga ito ay regalo. Ngayon, tatanungin naman kita, kapatid. Ang isang regalo ba, ibinabawi ng nagbibigay o hindi? Halimbawa, binigyan kita ng regalo, babawiin ko pa ba yan? Hindi na. Kanino na yan? Sa'yo na yan eh. Ano pa man ang gawin mo dyan, kapatid, wala na ako kasi ibinigay ko yan sa'yo. Tama? Amen? Kapatid, pag sinabi ng Lord na regalo, ibig sabihin, pag binigay sa'yo, ikaw na ang bahala. Amen? Kasi ang Diyos po ay hindi po nang babawi ng regalo. Kapatid, pag binawi yan, hindi yan regalo. Anong tawag doon? Utang na loob. Sinabi ba ni Lord na utang na loob ang binigay niya sa iyong kaligtasan? Hindi ah. Amen? Kapatid, utang na loob yun pag binawi. O kaya pahiram. Di ba? Pag sinabing regalo, sa'yo na yan. At ngayon, pag ikaw ay nagbigay ng regalo, hindi ba't nakakatuwa na ginagamit ang isang regalo? Amen? Ngayon, sasagutin kita, Denmark. Pag tinanggap ko yung regalo, tas nanatili ako sa kasalanan, ligtas pa rin po ba ako? Kasi nasa akin yung regalo. Matanong ko sa'yo, kapatid. Kung kung tinanggap mo ng totoo yung regalong kaligtasan ng Diyos, mananatili ka ba sa kasalanan o hindi? Kasi kapatid, kung nanatili ka sa kasalanan, kapatid, ibig sabihin, hindi mo tinanggap ng totoo ang regalo ng Diyos. Kasi ang regalo ng Diyos, kapatid, nakakapagbago ng buhay. Kaya nga sabi ng Bible, you will know them by their fruits. Amen? Kapatid, hindi pwedeng hindi ka nagbabago kahit paunti-unti. At kapatid, ano ba ang mamaya pa yun pero i-explain ko na kasi nagtanong ka eh. Ano bang nangyayari nang tinanggap mo si Jesus? Kapatid, ang nangyari po, kung tinanggap mo ng totoo si Kristo Jesus, ikaw ay merong bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, kapatid, magkakasala ka, oo, pero hindi na masaya ang kasalanan.
uunti-unti ka nang magbago. Ibig sabihin, katulad ng sabi ni Paul, baby ka pa. O anong ginagawa ng baby? Pinapakain hanggang lumaki, tinuturuan hanggang maging matured. Amen? Kaya nga kapatid, nung tinanggap mo si Kristo, unti-unti ka nang nagbabago. Amen? Kapatid, Denmark, there's no such things fake salvation. Hindi ko alam kung saan mo nakuha yung term na yan. Pero kapatid, nasa tao kung tatanggapin niya o hindi. Ulitin ko kung totoo mong tinanggap, totoo ang pagbabago ng buhay. Kung hindi mo tinanggap ng totoo, nakulitan ka lang, ibig sabihin, wala lang sa'yo. Kapatid, makikita yan sa bunga. Amen? You are a new creation. The old has gone, the new has come. Ngayon kapatid, there's no such thing fake salvation. Hindi mo mapepeke ang salvation at hindi mo rin mapepeke ang bunga. Amen? Kahit kapatid, anong sabihin ko na ako ay puno ng mangga, kung puno ko ng durian kapatid, hindi ako pwedeng maging puno ng mangga. Ngayon, sige kapatid. Sige, ganito. Kasi you are talking about backsliding. Amen? Kapatid, ibig sabihin, in your point of view, huwag niyo i-mute kapatid Ibig sabihin, in your point of view, nawawala ang kaligtasan. Dahil lang nag-backslide siya. Tama? Kung tama ako ng iniisip mo, kasi sabi mo, 50 years na naglingkod, tapos nag-backslide, ibig sabihin, nawawala sa'yo ang kaligtasan. Yun nga po. Ibig sabihin, yun yung gusto mong iparating. Na, halimbawa, 50 years na siyang naglilingkod, tapos nag-backslide siya, tapos nawawala na sa kanya yung kaligtasan. Ano ba ang meaning ng backslide sa'yo? Kasi kapatid, kung ang meaning ng backslide sa'yo, halimbawa, wala na siyang kakayahang maglingkod, pwede kong i-point yan dito kay Elijah mga kapatid si Elijah nanghina. Tapos sabi ni Elijah, Lord, kunin mo na lang ako. Ayoko na. Hindi na siya nakapag-ministry kapatid. Hindi na siya nakapag-ministry Natulog na lang siya. Pero ang Diyos in-empower siya. Amen? Kapatid, hindi porket nanghina, ibig sabihin na wala na in faith. Kasi, kapatid, katulad ko, nag-backslide ako. Ibig sabihin, nung nag-backslide ako, taga-impyerno ako, tapos nung binalik ako, taga-langit na ulit ako. Hindi kapatid. May mga pagkakataon na manghihina ka. May mga pagkakataon kapatid na hindi mo na kayang maglingkod kasi sobrang dami mong pinagdadaanan. Pero kapatid, yung puso mo na iniligtas ng Diyos kapatid, nananatili sa'yo yan. Mahina ka lang. Amen? Kasi ulitin ko, ano bang meaning ng backslide sa inyo? Yung hindi na nag-church, backslider na? Kapatid, ang backsliding, hindi natin pwedeng malaman kung ano ang dahilan yan. Kasi halimbawa, kunyari lang, bibigyan ko kayo ng senaryo, kapatid. Bibigyan ko po kayo ng senaryo. Ang isang tao na nasa church, halimbawa natisod ng church, tapos umalis siya sa church, ibig sabihin hindi na siya ligtas? Amen? O paano kung halimbawa, nagkaroon siya ng problemang matindi? Walang ibang mga anak ng Diyos na tumulong sa kanya. Ibig ko sabihin kapatid, we cannot judge someone dahil lang nanghina sila in faith. Amen? Ulitin ko, kung totoo ang pagtanggap, totoo din ang kaligtasan. Yung sinasabi nyo na halimbawa bumalik sa kasalanan, nanghina kapatid, may restoration. Kasi yung prodigal son nga tingnan mo kapatid, yung prodigal son, umalis, nilustay lahat, pagbalik, anak pa rin. Kasi nga, ang isang tao na tumanggap sa Panginoon ay tinuring na anak ng Diyos. At ang isang anak ng Diyos hindi po tinatakwil kung totoo ang pagtanggap. Amen? Ibig sabihin, paano yun? Paano yung prodigal son?
Hindi, bakit inihintay pa rin siya ng tatay niya? Di ba? Yun nga kapatid, halimbawa, sabihin na natin na namatay doon, yung prodigal son doon tayo sa prodigal son. Sige po kapatid, doon tayo sa prodigal son Denmark. Halimbawa, Denmark, namatay si yung prodigal son doon sa famine. Hindi siya nakabalik sa tatay niya. Hindi na ba siya anak ng tatay niya? Tanong kita, anak pa rin ba o hindi na anak? Anak pa rin. Oh. Sonship, doctrine of sonship, kapatid. Anak pa din. Kahit doon siya namatay sa wilderness. Kasi nga, ang isang anak ay hindi po itinatakwil. Uulitin ko. Kung totoo ang pagtanggap. Kaya nga, ang point of faith, lagi, yung tao ba, totoong tinanggap si Lord? Amen? Kung totoong tinanggap si Lord, sabi po ng Bible, isa po sa pangako niya, ikaw ay anak ng Diyos. Oh. Paano yung ganun, kapatid? Mamaya pa yung good works, kapatid. Mamaya pa yung good works. Ngayon, kapatid, sige, let's talk about that unfair. Kapatid, pagdating po sa langit, iba-iba po ang reward. May mga rewarding po pagdating sa langit. Yung mga ginawa mo dito sa lupa, kapatid, may kalakip na reward yan sa langit. Ngayon, kapatid, we are talking about salvation. Amen? Pagdating sa salvation, kapatid, walang unfair. Pwede ba kayo maging unfair ako sa iba? Ay, unfair ka, ako ganito. Hindi, no. Ikaw kasi ay nagtatrabaho hindi para sa salvation, kundi dahil ikaw ay iniligtas. Amen? So, ibig sabihin, kapatid, katulad ng tanong yan, kung ikaw ay totoong iniligtas, totoo din ang bunga. Ngayon, bawat ginagawa mo sa Panginoon, merong nakalakip na reward doon sa langit. Amen? Kasi ako, kapatid, kung anak ako ng Diyos, hindi ko hahangarin na mamatay yung iba nang hindi nakakilala sa Panginoon. Amen? Ibig ko sabihin, hindi ko may isip na unfair nag-backslide siya. Kundi ang ipipray ko, Lord, sana totoo yung pagtanggap niya para kasama ko siya sa langit. Amen? Amen po ba? So ibig sabihin, kapatid, hindi ko mapifeel yung unfair. Bakit? Kasi ako ay iniligtas at nagtatrabaho ko para sa Panginoon, para sa nagligtas sa akin, hindi para tumingin doon sa ginawa ng iba. Amen? So ibig sabihin, kapatid, tama, thank you po Sir Antonio. Meron din tinatawag na judgment seat of Christ. Lahat ng ginawa mo dito ay isusulit mong mag-isa sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Again, uulitin ko po kapatid kasi meron kayong mga nilalagay dyan na mga senaryo eh. Alisin muna natin yung mga senaryo. Ang tanong nga, totoo bang iniligtas o hindi? Amen? Kapatid, meron po siyang reward, isa. Ano yon? Crown of salvation. Lahat po tayo, lahat ng pong tumanggap sa Panginoon ay meron pong crown of salvation. Amen? Uulitin ko kapatid, lahat ng mga pinaggagawa mo ay susulitin po sa langit. Amen? Ngayon kapatid, hindi ako titingin doon sa mga iba. Ang titignan ko, yung Diyos na nagligtas sa akin at ako po ay tinawag ng Panginoon para i-preach po ang gospel kahit sa mga nawawala. Amen? Amen po ba? So ulitin ko kapatid, it is not about what you did for the kingdom. It is about your faith. At yung faith mo ba magbubunga o hindi? Hindi kasi pwedeng mauna kapatid. Hindi po pwedeng mauna yung works bago ang salvation. Salvation muna. Amen? At kung sa mga backslider na tinatawag niyo pong backslider, let God judge them. Amen? Hindi na tayo titingin doon. Ang tignan natin at ipag-pray natin yung mga backslider, nawa, totoong tinanggap ang Panginoon. At kung hindi pa tinanggap ng Panginoon ng totoo, sana makatanggap sila ng totoo.
upang mabago buhay nila. Amen? Amen po ba? O ngayon, sige, let's talk about Judas. Kapatid, parehas lang sila ng ginawa ni Pedro. Tama, mali? Parehas betrayal. Amen? Ngayon, kung pagdating po, ako po kasi meron pong dalawang view dyan kay Judas. Ulitin ko, hindi ako ang maghuhusga kung si Judas ay ligtas o hindi. Kasi si Judas may sariling buhay at si Judas, kapatid, alam niya ang puso niya. Pero kapatid, gusto kong alisin sa mga isip nyo, kapatid, hindi porket nagpatiwakal, impyerno agad. Hindi po nakabase ang kaligtasan ng Panginoon sa lahat ng mga ginawa mo. Amen. Ngayon, dalawa po ang pwedeng view dyan. Si Peter at si Judas, parehas na meron pong betrayal na ginawa. Tama, mali? Parehas pong pinagkanulo. Ang problema, itong si Judas, hindi siya nagpatuloy. Inend niya kagad. Pero si Pedro ni-restore. Amen? Ngayon, marami kasi nagsasabi na kung hindi dahil kay Judas, 'di ba? Hindi matutuloy ang crucifixion. Kapatid, kahit walang Judas, tuloy ang crucifixion. Kasi ang pagliligtas ng Panginoon ay hindi nakabase sa kung ano ang nangyayari sa lupa, kundi sa kanyang katapatan na tuloy pa rin ang crucifixion. Amen po ba? O ngayon, tingnan mo kapatid. Sige po, dadating tayo dyan. Ngayon, si Judas, pinili. Di ba? Siya po ay one of the 12 disciples. Tama? Pinili siya. Kung pupunta tayo, kapatid, sa Old Testament, sabi po ni David kay Saul, si Saul po ay anointed king. Pero siya po ay nag-disobey sa Panginoon. Tama? Ngayon, si David ang pinalit na hari. Ngayon, anong sabi ni David? Do not touch the anointed. Amen? Do not touch the anointed. Amen? Ngayon kapatid, ayan, gusto ko rin i-address yan, Denmark. Hindi po si Judas ang pinili para magkamali. Kapatid, hindi po si Judas ay pinili para magkamali. Kapatid, si Judas ay, kung babasahin niyo po yung life niya, meron siyang deceitful heart. Nakakakita siya ng pera, ang lagi niyang iniisip, ay igasta natin to. Dapat ganito. Nangungupit na talaga siya. Kapatid, hindi po si Lord ang nagsabi na magkamali ka. Hindi, no? Pinili mismo ni Judas. Amen? Hindi pwedeng sabihin, kapatid, ang Diyos, doctrine ng Diyos, banal siya eh. At hindi siya ang nag-uudyok para magkasala ang tao. Amen? Amen po ba? Ngayon, dalawang view. Kasi kapatid, hindi mo pwedeng sabihin na faithfully na naglingkod, kapatid, kasi ang dami pong accounted sa Bible na, o yan, nanggugulo na, bugs. Yung mga nanggugulo, imumute ko. So kung titignan mo kapatid, si Judas ay hindi natin pwedeng maitatanggi na pinili ng Diyos bilang 12 disciple. Tama? Pwede po ba tayo mag-agree doon? Pwede po tayo mag-agree doon? Tama. Si Lord ang pumili sa kanya. Amen? So ibig sabihin kapatid, I can assume, amen? I can assume na si Judas ay may faith sa Panginoon. Tama, mali? Kasi pinili siya eh. Hindi po pumipili si Lord nang walang pananampalataya sa kanya. Amen? So, dun tayo. O, dun muna tayo ha. Ulitin ko ha. We can assume, hindi assume eh. Sigurado ako na may faith si Judas kay Jesus. Kasi nga, pinili siya. Amen? Ngayon, ano ba ang nangyari along the way? Treasurer siya. Amen? Dito napapasok yung bunga. Amen? Kung hindi niya nakikita ang pera bilang nakakakuha siya dun eh. Di ba? Kumbaga kapatid, yun na yung pagpiling gagawin mo. Pinili ka ni Lord. Ang tanong, susunod ka ba o hindi? Pero,
hindi po yun ang magiging basis ng pagpili sa'yo. Pananampalataya pa din. Amen? Amen po ba? Nagigets niyo ako, kapatid? Tinitingnan ko para mas maintindihan natin ng tama. Clear? Ulitin ko ha. Hindi po nakita ni Lord si Judas na, uy, ito magnanakaw to, piliin ko to. Hindi ganon. Kasi kapatid, para bang hindi po tama ang pagpili, magkakaroon agad ng criteria na, ay, pinili pala siya para magnakaw. Hindi eh. Pinili po siya ng Panginoon dahil may faith siya. Kung paanong criteria ni Pedro, ganun din ang criteria kanino? Amen? Kay Judas. Pantay-pantay eh. Walang favorite si Lord. Amen? Ngayon, yung bunga, iba-iba. Tama? Si Pedro, kapatid, pag tinignan mo, siya lang po ang lagi nagde-declare ng Messiah, si Kristo. Si John, kapatid, siya po ang laging nakahilig sa Panginoong Jesus. Amen? Si Judas, anong ginawa niya? Nagkaroon siya ng pagnanasa sa yaman na nakukuha nila. Amen? Ngayon, ako kasi, kapatid, sa mga theology, kapatid, or sa basic theology, dalawa po ang view eh. Amen? Hindi kinaya ni Judas yung guilt, kaya siya nagpatiwakan. Amen? At pangalawa, talagang na-deceive siya ng pera. Kasi sabi po ng Bible, even the elect will also be deceived. Di ba? Ngayon, kung si Judas ay nasa langit, it's up to God. Amen? Hindi ako pwedeng, kasi again, sabihin ko nga sa inyo, lagi ko sinasabi, puso yan ni Judas eh. Siya yung nakakaalam niyan. At ikaw rin naman. Hindi ko pwedeng sabihin na, ikaw ligtas ka, ikaw hindi. Kapatid, ang basis pa rin ng kaligtasan, yung faith mo ba sa Panginoon, ito totoo o hindi? Amen? Pero ako, kapatid, mag-i-stand firm ako, kapatid, na ang Diyos ay pinili si Judas dahil sa kanyang pananampalataya. Kasi yung same criteria na binigay niya kay Peter, binigay niya kay John, binigay niya kay Matthew is also the same kay Judas. Amen? Amen? Kaya nga, kapatid, hindi pwede na ikaw ay maghusga, hindi porket nag-backslide sila, kapatid. Wala na silang kaligtasan. Si Lord pa rin. Amen? Ako nga, lagi kong sinasabi sa inyo eh. Amen? Kung si Judas ay katulad ni Pedro na humingi ng tawad at nagpatuloy, tingin ko hindi siya papalitan eh. Pero nangyari na at nangyari eh. Tama ba? Pinili niya iyon. Ang buhay po ay punong-puno ng pagpili. Kaya ang tanong ko, pipiliin mo ba si Jesus o hindi? Pinili po ni Judas yun, kapatid ha. Hindi po si Lord ang nag-joke doon, kapatid. Pinili po ni Judas yun. Amen? Si Lord ba nag-joke na magpakamatay siya? O sige po, matanong ko kayo. Sige po. Sige, matanong ko po kayo. Hindi nga. O sige po, matanong ko nga kayo. Si Lord ba ang nagsabi, Judas, magpakamatay ka na? Tanong ko po kayo. Hindi nga, Jerry. Ano mo ako, tinatanong nga kita eh. Tinatanong kita, Jerry. Si Lord ba nagsabi, Judas, magpakamatay ka na? Inutos ba niya? Hindi. Kaya, kapatid, hindi pwedeng sabihin na
Alam ni Lord yung mga pagpili na gaganapin natin. Alam ni Lord yun. Pero kapatid, hindi pwedeng sabihin na pinlano ng Diyos. Yun kasi nabasa ko sa inyo eh. Pinlano ng Diyos yung pagkamatay. Hindi pwede kapatid. Hindi po yun ang ano. It was prophesied. It was prophesied. Pero si Judas pa rin ang pumili. Amen? Amen po ba? Hindi po pinili si Judas kasi siya, ano yung sabi? Uy, tingnan nyo kunyari ako si Jesus, kunyari lang. Ito si Judas, siya pipiliin ko kasi ano to magnanakaw to. Hindi po ganun kapatid. Si Saul ba kapatid? O si Saul na lang Pinili ba ni Lord si Saul? Dahil alam niya na one day, aalisin niya yon. Hindi Bakit? Anong sabi ng Bible dun sa buhay ni Saul? Si Saul kapatid, si Saul na kasama ni David. Anong sabi niya? I regretted that I chose Saul as a king. Amen? Anong alunism? Hindi ko alam yan. Shook. So balik na tayo dito kapatid. Pero again, I will stand firm in my faith pa rin kapatid. At based po in the scripture that salvation is by grace and by grace alone. Amen? Amen? Wala, yun pa rin ako kapatid. Ikaw na yan kung pipiliin mo ang pagliligtas ng Diyos o hindi. Amen? You can have all your own opinions, kapatid. Amen? Kapatid, can you prove without using the Bible? Kapatid, our faith is solely based on the Word of God. The existence of everything, kapatid, is solely based on the Word of God itself. Amen? Ngayon, if you will gonna ask me to prove my faith without using the Word of God, so paano yun? Our evidence, kapatid, of our faith is the Bible and the Word of God itself. And historically, it exists. Amen? Historically, it was also proved by many artifacts, even the atheist itself, kapatid, ay ginagamit ang 100 BC before Christ, 100 AD after death. So, why is the point of timeline of those people who are in science are using the point of reference is before Christ and after death? So, ibig sabihin kapatid, scientifically speaking, it is also acknowledged that Christ exists. Amen? So, kung titingnan natin kapatid, how can I explain you my faith if I'm going not to use the Word of God? Ngayon, yung gagawin ko pa rin, kung ayaw mong i-quote ko yung Bible verse, ang gagawin ko pa rin, ipakita ko sa iyo yung pag-ibig ng Diyos na nagmumula din sa salita ng Diyos. Amen? Amen ba? Kasi kapatid, if you will ask me to defend my faith without using the Word of God, I will let you see the way I live, no? Kung paano ko pinapakita yung pag-ibig ni Lord. Hanggang doon lang. Amen? Amen? Kaya kapatid, ako marami po ngayon na nagsasabi na, science pa rin. Mga facts pa rin. Pero kapatid, Bible also is proven by science. Amen? Proven pa rin siya, kapatid. Ang dami na pong mga scientists ang nag-affirm that God is truly exists, that Jesus truly exists, and what yung Bible is accounted, kapatid, marami na pong mga historical basis and historical references na nagpapatunay, kapatid, na ang Bible po ay isinulat at tama ang pagkakasulat at tama ang pag-timeline. Amen? Kapatid, panoorin nyo na lang Case for Christ. No? So those people who want na kung paano yung fact and fact and faith ay magiging hand-to-hand. Case for Christ, panoorin nyo kapatid. Amen? Pero again, babalik pa rin ako doon sa mag-stand firm pa rin ako kapatid na ang salvation ay by faith. Amen? Kahit ayaw mo.
Yun pa rin ang basehan, kapatid, ng kaligtasan ng Panginoon. Hindi po sa opinyon ng tao, hindi rin po sa pagdedebate ng tao. Ang salvation ng Panginoon ay available, libre, walang bayad, by grace. It's up to you kung tatanggapin mo o hindi. Pero nakasulat din kasi sa Bible, kapatid, na kahit hindi ka naman maniwala, darating ang pagkakataon, kapatid, na luluhod ka pa rin sa Panginoong Hesus. Lahat ng tuhod ay luluhod sa Panginoong Hesus. Amen? Whether you like it or not, ang lahat ng tuhod ay luluhod. Amen? So, ngayon, kapatid, di ba, again, ang daming tao kasi na naka-point of view sa buhay ng iba. Amen? Ang dami pong naka-point ang buhay. Paano yan? Ligtas ba yan? Kaya, bakit tinuturo mo yung iba? Tignan mo yung sarili mo. Ikaw ba tinanggap mo na si Lord? Ang galing mong tumingin sa iba, yung buhay mo. Hindi ko rin alam. Bakit mo kunyari, kung ikaw yon, bakit mo ipagtatanggol yung kasalanan mo? Hindi ba't dapat mas maganda magbago ka? Amen? Kasi kapatid, ayun ang assurance of salvation eh. Pwede ba yun, lumakad ka dito ng hindi ka sigurado? Hindi sinisiguro ka ng Panginoon dahil ang pananampalataya mo ay mahalaga sa Diyos. Amen? Babalik pa rin tayo doon na ang Diyos mismo, kapatid, ay nagliligtas. Amen? Kapatid, the church itself must be the source of the gospel to be preached. Amen? Kaya ka napapunta sa church dahil ikaw ay mananampalataya ng Panginoon. Ano bang meaning ng church? Bigyan natin ng meaning. Ang church po, ang church comes from the word, in the Greek word na ecclesia. Amen? Sa Tagalog, iglesia, di ba? Sa English, ecclesia. Na ang ibig sabihin ay kapulungan. Ang church po ay hindi po ang building, kundi ang isang puso na naniniwala sa Panginoong Hesus. Tao ang church. Amen? Ngayon, kung titignan natin, kapatid, in the book of Acts, Acts chapter 2 onwards, nung nag-preach po si Peter ng gospel at nilead niya sa repentance and in faith in Christ, anong sabi ng Bible? Nadagdag sa kanila ang 3,000. Noong alin? Nung nagkaroon ng preaching of gospel at tinanggap si Kristo na idagdag sa kanila ang 3,000. Amen? So ibig sabihin, kapatid, if you are truly ay tinawag at niligtas ng Panginoon, hindi pwedeng wala kang church. Amen? Kasi dapat maidagdag ka. Amen? So ngayon, kung sasabihin mo, kapatid, church ang nakakapagligtas, hindi po church ang nakakapagligtas. Idinaragdag lang ng Panginoon doon sa church. Amen? Nasa Bible yun, kapatid, hindi mo lang alam. Bogs. Nagiging malupiton ako dito eh. yung mga ganong alam niyo, kapatid, ako, pamilya ko dating daan. Bago pa ako humarap dito, naharap ko na yung pamilya ko. Amen? Ganyan-ganyan. Bakit same na same kayo, no? same na same sila. Puro ka salita. Pinadala ka ba ni Pablo? Ikaw ba ang sugo? Si ganyan-ganyan. Amen? Hindi po made up ang Trinity, kapatid. Amen? Yes po, MCGA na po sila ngayon. Kasi nung namatay po si Eli Soriano, binago na po nila na hindi na po dating daan ang nakalagay. MCGA na po. Anong walang chuma-challenge? Ang dami nga.
Yan, Sifa. Yan, si Sifa. Sifa, ikaw na makipag-usap dyan. Nag-entertain po kami ng tanong, kapatid. Ang problema, yung iba dito, hindi po respectful. Amen. Huwag niyo muna i-mute si Samuel. Huwag niyo muna i-mute. Ay, wait lang. Actually, kapatid, yung Trinity kasi, pwede ko i-topic yan. Iba kasi yan dito sa salvation eh. Pero, sige kapatid, aanin kita. 1 John chapter 5, verse 7 to 8, kapatid. For there are three that testify. 1 John chapter 5, verse 7 to 8. Makinig nga ni. 1 John chapter 5, verse 7 to 8. For there are three that testify. The Spirit, the water, and the blood, and these three agree. Amen. Doon ko nilang iiwan yan. Amen. Ngayon, punta tayo. Kung gusto nyo po, New King James, punta tayo sa King James. For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. Amen. O, hanggang doon na lang. Kasi may iba po tayo. Kaya kapatid, hindi mo pwedeng sabihin wala sa Bible, no? Ay, napaka-technical nyo pala. Ano ba yung three? Sige nga. Kapatid, the Trinity itself comes from, tingnan mo ha, sige, para pangaralan kita kapatid. Gusto mo yan eh. Trinity comes from, for there are three that bear witness, three, at niti comes from, three are one. Ay, Amen? Okay na yan. Okay, next. So, ibig sabihin kapatid, ang salvation po ay napakahalaga niyan kapatid. Amen? Ayan, si Sifa, ayan, thank you Sifa. Si Sifa na bahala dyan sa tanong about Muslim. Kasi yan po si Sifa po ay dati pong Muslim, ngayon ay Christian na. Amen? So, ngayon kapatid, pupunta tayo doon sa ebidensya ng salvation mo. Amen? Kaya ang dami kapatid, ako naman, naiintindihan ko naman na bakit yung iba nagpunta sila sa doctrine of works. Kasi nakaka-frustrate din naman talaga yung mga tumatanggap ng by faith hindi nakikitaan ng bunga. Amen? Kaya naniniwala ako, doon galing yun kasi marami silang nakikita na, tinanggap mo si Jesus, hindi ka nag-church. Aminin din naman natin na maraming ganon, tama ba? Tinanggap ko si Jesus, Jesus mismo, pero chismosa pa rin, di ba? Kumbaga, yun yung mga nakikita ko na tingin ko na ayaw nila, na gusto nila na kung talagang ligtas ka, dapat nandito ka, di ba? Pero hindi rin natin pwedeng baliin kasi yung truth na ang kaligtasan talaga ng Panginoon ay by faith. Ngayon, kung totoo ang pananampalataya, dapat ang ebidensya totoo din. Amen? Sabi mo nga dyan, dapat totoo yung ebidensya. Katulad nga ng illustration ko kanina, ang isang regalo, pag binigay sa'yo, dapat gamitin mo. Amen? Nakakatampo naman kung itatabi mo lang. Tama mali. Kaya nga sabi po ni Paul sa Colossians chapter 3 verse 10, put on your new nature. Ibig sabihin, ikaw mismo ang magsusuot ng new nature mo. Amen? Kailangan may ebidensya. Kaya kapatid, hindi pwedeng sabihin na ako rin, hindi rin ako pwedeng maghusga na kung sinabi niya na totoo na tinanggap niya ang Panginoon, di so be it, tinanggap niya. Ngayon, ang tanong na lang, paano mo ipapakita yung totoong pagtanggap mo? Amen? Amen po ba? So, kung titingnan natin kapatid, sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 10, na, for we are His workmanship, created in Christ Jesus, for good works,
Ulitin ko Pwede bang i-type niyo dyan? Ephesians chapter 2 verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Kapatid, kung ikaw ay tumanggap sa Panginoong Jesus, kailangan nakikitaan ka ng bunga. Amen. Dapat ang isang believer, kapatid, will love for God. Dapat mahal mo si Lord. Dapat sinusunod mo salita niya. Mamahalin mo ang iba. At namumuhay ka ng may kabanalan. At lalong-lalo na nagtitiis ka sa pananampalataya. Amen. Ephesians chapter 2 verse 10. Amen. So kung titingnan natin, kapatid, kaya nga ang maraming tao ay nako-confuse na, bakit ganon? Ang salvation daw pala ay by grace. Pero bakit may iba na may salvation ay by works? Kapatid, ito lang isa-summary ko. Hindi mo na kailangan dagdagan yung ginawa ni Lord sa krus ng Kalbaryo kasi finish na yun eh. Di ba sabi niya, it is finished. O kung tapos na, tapos na. Wala nang season 2, wala nang season 3. Amen? Tapos na. Kumbaga, yun na yun. Niligtas ka na ni Lord sa pamamagitan ng krus ng Kalbaryo. Ngayon, ang susunod na mangyayari, yung gagawin mo sa na-receive mong kaligtasan. Anak ka na. Amen? Ang tanong, magre-rebelde ka ba o hindi? Kasi di ba sabi nga ng Bible, nabuhay ka ng muli sa kaharian ng Diyos. Ang tanong, lalaki ka ba na isang totoong Kristiyano? Amen? Kailangan mong i-work out yung salvation, hindi dahil ikaw ay ililigtas pa lang, kundi naligtas ka na. Amen? Kasi kapatid, kung halimbawa, ang motivation mo is para pa sa kaligtasan, paano pag nagkamali ka, di susuko ka na? Kasi hindi mo alam, ayoko na, wala na, tapos na pala, impyerno na ako, tapos na, wala na. Paano pa kaya kapatid, wait lang po, may kumakat. Paano kung ang kaligtasan po ng Diyos, nasa iyo na, at yun yung magiging fire mo o yung will mo na iniligtas ako ng Diyos, kaya gagawa ako sa kaharian niya. Amen? Kaya kapatid, may ebidensya ang totoong salvation. Amen? Sabi mo nga dyan, may ebidensya. Para hindi na umiiyak yung mga by works, ipakita mo kasi. Hindi po nawawala ang kaligtasan, kapatid. Babalik na naman tayo doon. Tapos na ako dyan, Nailatag ko na lahat ng baraha ko dyan, Pero ulitin ko, dapat may nakikita sa iyong ebidensya. Amen? Kahit pa unti-unti. Alam mo kapatid, isa po sa makikitaan ng ebidensya sa iyo. Gusto mo ng tip? Kung paano nakikitaan ka na ng ebidensya? Pag nagtataka na sila sa iyo. Yung kasama mo sa bahay, uy, bakit nagwawalis na to? Amen? Uy, bakit hindi na to nag-iinom? Uy, ba't di na siya nagyoyosi? Amen? Ako kapatid, tingnan niyo ako Nung tumanggap ako sa Panginoon, yung yosi, nabitawan ko. Yung pag-iinom ng alak, hindi ko pa kayang bitawan. Ibig sabihin ba, hindi na ako anak? Pero pinipilit ko magbago, kapatid. Yung limang bote, naging 4, naging 3, naging 2, hanggang sa nawala. Kasi nga, gusto ko nang magbago, niligtas na ako ni Lord. Amen? Anong ibig ko sabihin? Dapat merong ebidensya. Amen? At alam mo yan kung gusto mo nang magbago o hindi. Alam mo rin kung nagkukunwari ka o hindi. Tama? Amen? Alam mo yan. Alam mo yan kung may ginawa ka para sa Panginoon. Alam mo yan kung kung wala kang ginawa. Alam mo yan, ikaw ang nakakaalam yan. Pero kapatid, sabi nga di ba ng Bible, thank you Lord, yung devotion natin last time sa 1 Corinthians chapter 2, 2:13 ba? 2:18. Anong sabi ni Paul? Kami ay nagpupursige na gawin ang kalooban ng Panginoon dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Imagine mo kapatid, si Paul mismo nagsabi na, inuudyokan, yan pala yung term, inuudyokan kami
ng pag-ibig ng Diyos para magawa ang kalooban niya. Kapatid, ano ba ang pag-ibig ng Diyos? Ang siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay muli pagtapos ng 3 araw. Amen? Amen? Ulitin ko ang pag-ibig ng Diyos. Ngayon, may mga tao na hindi na nakakasabay. Kasi diba sabi naman ng Bible, may mga taong nahuhuli na nauuna at mayroong mga nauuna na nahuhuli. Ngayon kapatid, hindi po yun basehan ng kaligtasan. Again, ang basehan ng kaligtasan kung ang puso ba ay totoong nanampalataya sa Panginoon. Amen? Kaya nga kapatid, imagine mo ba yun? Pwede ba yun? Ipinanganak ka na ngang muli, tapos ipapanganak ka pa ulit, ipapanganak ka pa ulit. Ano yan? Ang dami. Isang beses ka lang ipapanganak muli sa Panginoon. Amen? Sa kaharian ng Diyos. Ngayon, dahil ipinanganak ka na sa kaharian ng Diyos, taga-langit ka na. Amen? Ang problema kasi sa tao, alam na nga taga-langit na, bumabalik pa sa makamundo. Ngayon, anong gagawin ng Lord? Babalik tayo ulit sa prodigal son. Hinihintay na bumalik at pag bumalik, niyayakap ulit. Mukha mang unfair. Unfair dun sa panganay. Pero anong sabi ng panganay? Mapalad ka kasi nakasama kita, siya ang tagal na nawala pero nanumbalik. Mukhang unfair, pero pantay na pag-ibig pa rin. Amen? Hindi unfair kasi ikaw kasama ka ni Lord eh. Kasama ka ni Lord na naglilingkod. Kasama ka ni Lord na pinagpapala ka niya. Siya, naligaw siya. Kaya nga anong gagawin ng pastor o ng pastol, our greatest shepherd? Hahanapin yung nawala. Kasi nasa pag-iingat na yung nasa kawan. Yung nawaliligaw, kailangan hanapin. Amen? Kaya kung makikita mo talaga na i-compare mo yung sarili mo sa iba, talagang unfair. Amen? Tama? Pero kung tinitignan mo yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, pag tinitignan mo yung kaligtasan ng Diyos sa'yo at mga pagpapala na binigay niya sa'yo at biyaya na binigay niya sa'yo, hindi po unfair iyon. Amen? Naintindihan po ba? Malinaw po ba na ang salvation ng Panginoon ay by grace at by faith? Amen? Ngayon, maraming magdi-disagree. Maraming hindi kayang tanggapin to kasi marami silang pinaniniwalaan. Pero kahit na, yun pa rin kapatid, yun pa rin ang kaligtasan ng Panginoon. Amen? Amen? Ngayon ako, I will still persuade kasi yun naman ang evangelism eh. Hindi pa rin naman ako titigil kapatid. One day, kikilala yan. Tatay ko nga kumilala din eh. Sabi niya, tama Jerome, yung sinasamaan mo kasi naranasan ko pag-ibig ni Kristo dyan. Oh, amen? Darating po ang pagkakataon kapatid. Amen. Darating ang pagkakataon na ang isang tao ay kikilala talaga sa Panginoong Hesus. Amen. Kaya yung kapatid, no, Christian po ako, Christian. Uy, Mark, kawawa ka naman. Alam mo kapatid, basta mahalaga, pag niligtas ka na, iniligtas ka na ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, kaya nga dapat ipaunawa lagi na itong ginawa ng Diyos, mahalaga, malaki para sa'yo. Pag minamaliit mo, magpapatuloy ka talaga sa kasalanan. Pero kung hindi mo mamaliitin at talagang ma-appreciate mo, hindi ka magpapatuloy sa kasalanan. Amen?
Amen. Ngayon, yan katulad yan, if you are deconstructed, I don't know, no? Pero I do hope, kapatid, that your faith, yung faith nung una, kapatid, na tinanggap mo, I pray na ibalik ka ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Ngayon, if you are not agreed with this, kapatid, same as you, same as me, nire-respeto ko yan, pero do not insist your belief to others. Amen. Ako hindi ako nag-i-insist. Wala akong sinabi dito na ito dapat, ito dapat. Ine-explain ko. Ngayon, it's up to you kung tatanggapin mo o hindi. Di ba? Amen. Kaya yun, no? Anyway, so naniniwala naman ako na si Lord naman kikilos sa atin. Amen. So kaya yun, no? Salamat po sa mga nakinig, no? Salamat po sa mga kapatid na narito ngayon at naniniwala po ako na ang Diyos po ay pagpapalain po kayo. Amen. So, kaya kapatid, nawa, ang pinakamalaga, salvation is in Christ alone. Amen. At patuloy pa rin ako magpipreach kahit maraming against. Amen. Bago pa naman din ako mag-umpisa sa Panginoon, sinabi ko naman na sa Lord naman kaya na buhay ko dito. Amen. Kaya hindi na ako madi-discourage kung sino man ang nagsasalita. Amen. Kasi una pa lang, buhay ko na ang nakataya dito. Amen. So kaya kapatid, ayun pa pala. Meron ako, pinaalala lang din ni Lord. Kapatid, bakit ang mga apostles, ang disciples, they are willing to sacrifice their life if false ang kanilang pinaglalaban? Amen. Kaya kapatid, yun na lang tignan mo bakit accounted sa history at merong mga historical records, kapatid, na pati ngayong death ng mga apostles, ng mga disciples in the early church, bakit willing silang ibuwis ang kanilang buhay kung kasinungalingan lang lahat to? Amen. Kaya kapatid, dun pa rin ako sa doctrine ng early church na pinaglaban nila hanggang death. At hanggang ngayon, ako, hindi man tayo kabilang sa persecuted countries, pero kung loobin ng Panginoon na pumunta doon, I will still die for the gospel. Amen. Kasi doon pa rin, kapatid. Amen. Na doon pa rin tayo sa totoong nagliligtas. Amen. At sa may totoong bunga. Amen. So yun, God bless po. Pagpalain po kayo ng Panginoon at naniniwala po ako na ang Diyos na buhay ay ang siyang kikilos sa inyo. Ngayon, kapatid, hindi po ako sure kung anong oras ako makaka-live mamayang gabi kasi meron po kaming prayer meeting. So, pero after that, kapatid, magla-live tayo, no? Pero, pinipray ko pa yung topic natin. Pero I do hope, kapatid, no, na nakakanood din kayo ng recap. May mga recap tayo. Mag-upload na rin ako ng recap ngayon. So, lahat po yun, kapatid, nandun na sa YT natin, no? So, salamat din. Salamat din po sa mga nag-follow. Salamat din po sa mga nakinig dito. Salamat din sa mga insights, no? Pero again, pag-ibig pa rin ng Diyos. Amen. And God bless po. Pagpalain po kayo ni Lord. Bye-bye.